Ikaw, kayo, naranasan mo na bang manghina? Manghina physically? Manghina spiritually? Ano ibig sabihin pag manghihina ka spiritually? Ang ibig sabihin nun, it's either parang feeling mo pag linggo, antok na antok ka pa. Tama ba? Minsan, isipin mo, ay, gusto ko pang gusto ko pang magpahinga. May mga ganon na parang sa pagod natin sa pag-aaral, sa pagod natin sa lahat ng ating ginagawa, minsan nanghihina ka physically and spiritually. Ano ibig sabihin ng panghihina spiritually? It's either tinatamad ka na bang manalangin para sa ating Panginoon? Pwede yun, di ba? Pag nanghihina tayo. Or ikaw ba minsan ay gusto mong magbasa ng Bible pero parang ang daming distraction. Parang natatalo ang iyong pagnanais na magbasa ng Biblia. Tama ba? May mga ganun ba? Tingnan mo nga katabi mo. Tingnan mo nga. Agad, kamukha mo ba? Hindi, nakita mo ba? Pag nakikita mo ang katabi mo, anong nararamdaman mo? Masaya ka ba? Masaya ka ba na nakakasama mo ang kapatid mo sa pananampalataya? Ano pa, bukod doon, nagpapalakas ba ito sa iyo? Physically? Spiritually? Nakakatulong ba ito sa iyo na wow, ang kapatid kong to, pag nakikita ko, laging ang gana-gana ko, gusto kong sumimba. Meron bang ganon? Ikaw ba, ang buhay mo ba ay pagpapala? Ang buhay mo ba ay isang encouragement sa iyong kapatid sa pananampalataya? Di ba, minsan tayo, marami tayong nararanasan. Pero once na pag nandyan tayo, nakita natin yung kapatid natin na yun na parang gumagaan ng pakiramdam mo. May ganon, hindi naman yung pag nakita mo, ayaw mo na sumimba. Nararanasan natin yun, di ba? Na parang iba ang feeling, di ba? Iba ang nararamdaman pag tayo ay may fellowship sa ating mga mananampalataya. Merong isang estudyante, merong isang bata. Ang pangalan ng bata na to ay si Ben Carson. Si Ben Carson ay usong-uso na bubuli. Tama ba? Usong-uso, no? So ito, si Ben Carson ay a bullied student. In spite na lagi siyang binubuli. Bakit siya binubuli? Kasi nga, sabi nila, B.O.B.O. daw. Kung makikita nyo sa larawan, na yung mga kaklase niya, yung mga kaibigan niya, niloloko, diba? Laging inaasar. Laging inaasar siya na walang mangyayari sa'yo. Walang mangyayari sa buhay mo. And then, nung one time, parang ayaw na niyang pumasok. Kasi parang nadi-discourage siya. So, nung pumunta siya sa nanay niya, ang nanay niya ay si Sonia Carson. So, ang nanay niya ito ay grade 3 lang ang tinapos. Pero syempre, ang mother heart ay pag nalaman niya na binubuli ang kanyang anak, iba ang pakiramdam niya. In-encourage niya ang kanyang anak na, anak, kaya mo yan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon ay patuloy kang manindigan sa iyong pananampalataya. At dahil doon, gumawa ng paraan ng kanyang nanay. Ang ginawa niya, sabi niya, lilimit ang TV. Sabi ng nanay niya, ikaw ay magbabasa ng libro, 2 libro, weekly. 2 libro. So, ginawa niya yun. Sinunod niya ang nanay niya. Kung makita niyo sa larawan, talagang nagkakanda-tulog na siya sa pagod sa pagbabasa. At sa pagbasa niya ng 2 libro, kada linggo, maggagawa siya ng written reports. Ibibigay niya yun sa nanay niya. Kahit hindi nakakabasa ang nanay niya, gusto pa rin ng nanay niya na gawin niya yun. Kasi para maging habit niya ang pag-aaral. And one time na nagtanong ang kanyang teacher. Nagtanong ang teacher niya. May tinanong na walang nakakasagot. Pero siya na nga may alam. Pero nag-hesitant siya na tumaas ang kamay. Pero alam na alam niya ang sagot. So nung tinawag siya ng kanyang teacher, namanghang lahat. Na halos lahat ng kanyang kaklase na hindi alam ang sagot, pero siya, nasagot niya. Ngayon, ito si Dr. Ben Carson, siya ang kauna-unahang Dr. Surgeon
Diba, imaginein mo, when you stand firm in your faith, pag ikaw ay naniwala sa ating Panginoon with the help of her mother at yung pag-e-encourage ng kanyang mother, no matter what, kahit anong hardship, kahit anong pangbubuli, kahit anong nararamdaman mo, kahit anong nangyayari sa buhay mo, kahit may mga distraction, pag ikaw ay nanatili, na nakatayo o nanandigan ka sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon, ikaw ay magtatagumpay. Sabi, paano ba mag-stand firm tayo sa ating pananampalataya? Sinabi dun sa verse natin, magpakatatag kayo at huwag matinag. Paano ka magiging matatag? Paano ba tayo magpapakatatag? Napakaganda ng sinabi sa Joshua 1:9, magpakatatag ka. Lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. At huwag kang matakot. Bakit? Dahil si Yahweh, ang ating Diyos, kasama natin saan man tayo pumunta. So tumitig tayo sa ating pananampalataya. Huwag nating hayaan na alisin ng anumang pagsubok o problema sa buhay natin ang ating paninindigan sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kung gusto mong tumatag ka sa iyong pananampalataya, magbabasa ka ng banal na salita ng ating Panginoon. Napakahalaga na tayo ay nagbabasa ng Bible. Pero sabi dito, not just by reading. You have to obey. No, it's useless na, binasa mo. Pero, inalam mo lang. Pero hindi mo ginawa. So, dapat sundin natin. Sabi, read the Bible and obey. Then, sundin ninyo. Kaya nga sinabing, obey. Sundin ninyong mabuti ang kautusan ng Diyos ninyong si Yahweh. And then another, paano ka ba tatatag pa? Aside from reading the Word of God and obey it, we should pray. Sa ating pananalangin, tunay ba tayong nakikipag-usap sa ating Panginoon? Amen? Amen. Sabi sa Mateo 26:41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Manalangin tayo upang huwag tayong madaig ng tukso. Paano tayo magpapakatatag? Through fellowship. Sabi sa Hebrew 10 verse 25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. So, papalakasin daw tayo nito ang loob natin ng isa't isa. This is fellowship, tama? Once na lagi kang dumadalo, lumalakas ka. Nakikita mo ang iyong mga kapatid sa pananampalataya na through fellowship with them, ikaw ay sumasaya. How to stand firm? Maglingkod tayo. Sabi, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. And then sabi din sa Joshua 24:15, maglingkod kay Yahweh. Ngunit para sa akin at sa aking sambayanan, kay Yahweh kami maglilingkod. Ni Joshua, siya at ang kanyang sambahayan ay maglilingkod kay Yahweh. And then, ang ating pangatlo, na how to stand firm in our faith, maging makabuluhan ang ating buhay. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Sabi sa Galatians 6:9, tayo ay aani kung hindi daw tayo susuko. Kaya huwag tayong mapagod. Naniniwala ba kayo doon? Na our labor in the Lord is not in vain. In due time, we will reap the harvest. Huwag lang tayong susuko. Stand firm in our faith. Tayo ay manatiling matatag sa ating pananampalataya sa paggawa natin na maging makabuluhan ang ating buhay na tunay na ang Panginoon ang nabibigyan ng glory sa lahat ng ating ginagawa. Ano man ang ginagawa natin, laging gawin natin to para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kailangan maging good example tayo upang maging makabuluhan ang ating buhay. To wrap up, paano nga ba tayo to stand firm in our faith? 3 M's. How to stand firm in our faith? Magpakatatag. Huwag matinag. Paano tayo magpapakatatag?
the Bible. Pray and have fellowship. Maglingkod tayo, magsipag tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. At pangatlo, gawin nating makabuluhan ang buhay natin sa ating Panginoon.